Good afternoon, sir. Mag-start tayo. I-analyze muna natin yung FrameCA na design natin. Then, pagkatapos nun, kunin natin yung beam at column. We'll select the beam first. Ang technique ko is i-elevate ko muna, then select ko lahat, then control shift yung select yung column para ma-deselect yung column, then export this text file. Select mo yung mga load design, then okay, save mo na lang beam. Then katapos column na naman, select natin, then export, select yung load combination, and okay, save as column para mas daling makita column. Pagkatapos nyan, i-open natin yung program. New, yes, then lagyan lang natin sample, then okay. Pagkatapos, para makuha natin yung design na exported, dito tayo sa import, then import file, import FrameCA beam file, click mo ito, then punta tayo kung saan to na save yung beam, open. Ito yung beam na na-save natin kanina, open successfully. Then ito na yung file, FrameCA column file, then click mo itong file na na-save natin kanina, then open. After nyan, click mo lang to, yung gateway para sa 3D. Then pagkatapos, para makuha yung extracting data natin, click mo extract. Itong tatlo dapat nakasunod-sunod dito sa pag-click, para then pagkatapos yun, pwede nating design all beam na. Para ma-rotate yung model natin, click mo lang ang shift, then center mouse para ma-rotate natin. Then katapos nun, mag-set tayo ng load combination. Sa ultimate load combination, ito yung nanggaling sa extracted data natin. Then accept. Dapat naka-green ito para malaman natin na successfully na-set yun talaga. Then extract, then click to, then accept. Short date na green to. Then close. Then extract forces. Pag nakatapos na ng extract forces, pwede na natin itong i-design. Pero dapat nakaset na ito first kung anong gagamitin natin. Kung mag 16mm or 20mm tayo, or
mag grade 40 or grade 60 tayo na bakal para initial setting, then design. Pagkatapos nito, pwede na natin makita yung design. For example, dito, pag-click natin ng element dito, makikita rin na ito yung design, automatic na. Dalawa at tatlo. Pwede rin natin itong makita by level. Click mo lang natin to. Then, click natin yung members. Makikita natin base yung member number dito. Dito nakasabing 4 yung nasa right. Dalawa-dalawa lang sa gitna. Then para mag-select ng member, left click mo lang yung member. Then para ma-deselect, click mo lang sa labas ng element. Then, pagkatapos nito, pwede tayong mag-set ng beam para sa lahat ng footing tie beam. Gaya nito. Ang nasa design ang pinakamarami is 4 na dalawa. Ang gagawin natin, punta tayo dito. Let's say SPB for footing tie beam 1. Then dito, set natin tong click muna natin yung isang data. Double click ito para ma-transfer yung data na ito, ma-transfer sa initial input. Then dito, kung makikita natin sa design, 3, 2, 4, 2. Pag double click natin, na-transfer na ito dito. Ang gagawin natin, 4 na lang ito. Then, save. Save. Pagkatapos, pwede natin i-set to sa lahat dito. Okay? Pwedeng i-click mo isa-isa or click mo yung shift, then drag na lang. Or then pagkatapos, since nakaset na to dito, itong data input, right click mo na lang, then assign selected member. Ang ibig sabihin, yung FTBA1 natin na schedule, naka-assign na dito sa selected. Kung makikita natin dito, ang naka-blue, meaning naka-assign na yon. Pero pag mag-fail, makikita rin na natin naka-red. Double click na lang natin to. Then, tingnan natin kung saan siya nag-fail. Ito. Yung required niya is 97.14, pero ang 4, 2 na bakal is pang 93.21. Pero okay na siguro yun. Kung hahanapin natin yung 13, ito yan. Dito siya nag-fail. Next is sa second floor. Pwede makikita natin na dito 3, 2 lang.
Dito, 4, 2. Pwede rin natin mag-assign tayo ng beam 2G-1. Then, click muna natin to para ma-export. 2G-1, then 4, 2. Then, save. Then, pwede na natin iset ito dito para same yung mga rebar niya. Meaning, kung i-click natin, okay lang siya. Pasado. Then, next is kung gagawin na siguro, sample lang nito, pag ito, na sample, yung nag-fail na lang dito. Ito nag-fail to. Kung i-edit natin to, for example, gagawin natin 450. Okay. Ang gagawin natin, i-right click lang natin to, then edit data. Select the data. Update. Kung makikita natin to, ito, then 0.5, let's click update. Kung makita natin to, lumaki na siya. Then, pag-click natin, pasado na. Pero, ang gagawin natin, mag-change natin to. Then, pwede rin, for example, ito, hindi natin ito consider na ito hindi natin to i-consider na kasama sa MRF. Click mo lang to, then double click to, matra-transfer yung data dito, then update mo lang to dito, then balik ka dito, then right click, update. Click mo sa labas, then pag click mo dito, makikita natin na ordinary na siya. Then automatic nag-design na yun. Then balik mo lang to dito para kung makikita natin ito 65 ordinary at yung iba hindi naka-SMI. Then pagkatapos niyan continue natin yung design sa second floor. Then dito naka-assign naman tayo sa as 2G1. Ito ang gawin natin 2G2 to. Nasa minimum lang. Ang gagawin natin 3, 2 na lang. Ito. Double click natin to. Then punta tayo dito 2G2. Then save natin. Save. Makikita natin yung mga save data dito. Ito. Then right click, assign selected. Pag click natin, automatic na naka-assign na siya. Then pasado naman. Pagkatapos yan, pwede nating
Pagkatapos, kung for example, maggagawa kayo ng report, then, since naka-assign na tayo ng beam, dito, show all, dito, na-assign natin to FTB1, then, to G1, then, ito, to G2. Right-click mo lang natin to dito, then export report. Makikita natin ito yung data. May pang report na tayo. Then, kung gusto mong makita yung export natin to DXF. Sample ito. Ito na-save natin. Pwede natin to i-export as DXF. Ito yung, like for example, kung 2G1, double-click na natin to, makikita natin yung 2G1. Then, export detail. Then, 2G1. Open natin yung file. Ito yung file. Then, pagkatapos, pwede rin yung lahat dito, export table. All. Open natin. Nakasave na siya. Ito all. GUF, FTB1, 2G1, 2G2. Then mayroong kasamang table rin. Sa report, pwede mo ito, compacted report para sa itong lahat. Or pwede yung summary report. Sample yung summary report. Click mo na ito. Then, S1 natin para sample. Makikita natin yung report na FTB 1, 2G1, and 2G2. Then, pwede rin compacted. Dito, click natin to compacted report. S2. Makita natin yung compact talaga yung tatlong report sa isang paper lang. Then sample dito naman sa group, kung i-export natin tong second floor na DXF, double click mo na to, dapat nakita yung second floor. Double click tong label na to, then right click export DXF. Lagyan natin second floor. Ito ang mangyayari nito. Pwede select na lang natin to lahat. Then, text. And gawin natin tong width na 0.7. 0.4. Try natin. 0.4. Try na 0.4. Okay, 0.4. Dito makita natin yung bakal niya. Pwede natin itong i-print, then gawa natin ng schedule. Yan lang.